Magandang araw po sa ating lahat mga ka-OFW dito sa New Zealand at sa lahat ng dako ng mundo. Yan. Shout out sa ating mga followers, sa ating mga friends, sa aking family at sa lahat. Shout out sa inyong lahat. Magandang araw sa ating lahat. For today's video guys, ituturo ko lang sa inyo guys ang mga requirements sa mga wala pang driver's license dito sa New Zealand. Ayan. At malaking tulong to guys. May matututunan kayo dito sa video na to. Kaya make sure panoorin nyo to hanggang dulo. Lalo na po yung mga bagong dating dito sa New Zealand na mga wala pang New Zealand driver's license. Ayan. Yan ang topic natin ngayon guys. At ang kung may driver license naman kayo guys ng Pilipinas, ayan, at yan naman po ay magagamit dito sa New Zealand, ang validity po ng driver license na dala-dala natin galing sa Pilipinas is 1 year, 12 months po. Yan, gaya po ng driver license ko, yan. 1 year po na pwede nyong gamitin dito sa New Zealand. Pagkatapos po ng 1 year, hindi nyo na po pwedeng gamitin yan, dahil huhulihin na kayo ng pulis dito sa New Zealand pagka natsimpuan kayo. So kailangan nyo mag theory exam kayo. So ang gagawin nyo guys, punta kayo sa AA, yan, sa pinakamalapit na AA dito sa kung saan kayo dito sa New Zealand guys. Kung nandito kayo sa Auckland, napakarami po ng AA dito sa Auckland. So kung nasa Christchurch naman kayo, ganun din, marami din po yan. At pwede nyo ma-search yan kay Lolo Guguli-guli. Joke lang, kay Lolo Google, yan, masi-search na po yan. Ayan, at ituturo ko sa inyo guys kung paano, kung anong mga requirements guys. Ayan, ang requirements ay unang-una guys is passport. Yan, yung Philippine passport natin. Ayan, kailangan dala-dala nyo tong Philippine passport. Yan, at syempre yung Philippine driver's license natin, kailangan dala natin yan kasi conversion ang gagawin dyan. So i-convert lang yan, ililipat sa ano, magpipil up ka lang ng form. So pipil up ka lang ng form guys. So parang ganitong form yan, pero iba naman, iba to kasi para sa ano to, para sa learners pa lang, yung mga walang dalang Philippine license. So magdadaan kayo sa learners talaga. So mag-uumpisa kayo sa wala. So ganun din ang kailangan. Ito yung form ng para sa learners. So marami to doon mismo sa IA, doon kayo mismo magpipill up. So ganun din ang requirements sa learners. So passport din, yan. Tapos yung proof of address. Yan, huwag niyong kalimutan guys. Napaka-importante ng proof of address guys. Either yung ano nyo, bangko, yung bank statement nyo. So kung makakapag-print kayo, mag-print kayo. Tapos kailangan meron din kayo sa cellphone nyo, yung online banking, kasi minsan hindi na ina-allow yung Xerox o yung photocopy. Kailangan makapag-open kayo sa mobile phone nyo. At saka dalhin nyo na rin guys yung mga working visa nyo. Kung mga work visa, kasi usually mga bagong dating siyempre naka-working visa. Kailangan talaga yung mga ano na yan, mga documents na yan. So ulitin ko guys, passport, ayan, proof of address, tapos yung drive, kailangan yung Philippine driver license nyo. Yan, Philippine driver license, kailangan yan.
kung mayroon kayo ng ganito. Yan, passport, Philippine driver license, work visa, yung mga visa, proof of address, yan. So tapos pagka kompleto nyo na yun guys, ayan, punta lang tayo sa pinakamalapit na AA. Ayan, ayan oh. Punta ka lang sa pinakamalapit na AA. Yan, AA. Yun oh. Diyan kayo magpapabook ng theory exam nyo. Ayan. At kung sakali naman kayong pala rin na makapasa na agad sa one take pa lang, ayan, so magiging restricted na yung ano nyo. Magkakaroon na kayo ng card within 3 to 10 working days, like that. So pag nagkaroon na kayo noon, may restriction na yung card na yun, New Zealand driver license na yun, magkakaroon na kayo noon, magkakaroon na kayo ng ganyan. Papakita ko sa inyo. Ayan. At yan, papakita ko sa inyo. Yan, magkakaroon niya ng restriction dito. Magkakaroon kayo ng driver license na ganyan. Tapos may nakalagay dyan restricted kung ano ang, kasi kailangan pag nagkaroon na kayo ng ganon, within ilang months lang, ano naman kayo, practical driving. Ayan, kailangan nyo rin mag practical driving para magkaroon na kayo ng full driver license. So wala nang restriction yon. Pag naipasa nyo yun guys, yung practical driving, ayan, wala nang restriction yon. So full driver license na ang hawak nyo nun pag nakapasa kayo. So yun lang guys. At siyempre magdala kayo ng pambayad guys pagpa-booking nyo. May itulong talaga ito sa ating lahat, sa mga wala pang idea. Yan. At may mga tanong, mag-comment lang kayo dyan sa aking video na yan guys, at sasagutin natin yan dyan mismo sa comment. Ayan, dahil hindi na tayo makareply guys sa ating mga personal gamit na profile, kasi napakarami na po ng nagme-message. Ayun guys, sana marami tayong natutunan at i-apply natin yan sa ating kung wala pa tayong driver license, lalong lalo na sa mga bagong dating. Ayan. At mahirap po ang pagdadrive dito kasi galing Pilipinas sa left hand drive tayo. So unang-una iba ang kalsada. So right hand drive dito. Ayan. Tapos dadaan ka sa kaliwa ng kalsada, kaya maninibago ka guys. Kaya pagdating dito kailangan mag-aral ka mabuti, pag-aralan mo yung mga rules. Ayan. At kailangan guys is mag-review kayo. Ayan. Yan ang pinaka mag-review muna kayo. Mag-review muna kayo sa AA. Ayan. Yung mga exam sa AA. Mada-download naman yan guys. At kailangan mag-review muna kayo bago kayo magpa-schedule yun. At pag nag-exam kayo nang wala kayong review, hindi kayo makakapasa kasi iba ang rules ng pagdadrive dito. So kailangan mag-review muna tayo. Ayun. Sana marami kayong matutunan dito sa video na to guys. God bless sa ating lahat. Yung mga hindi pa nakaka-follow sa atin dyan, ayan, baka pwede naman i-follow nyo ako. And paki-like and share na lang ng ating mga video guys. Ayan, marami pa tayong tips na ibibigay sa ating mga ka-OFW dito sa New Zealand, lalong lalo na dito sa New Zealand kasi nandito tayo. Ayan, maraming mga bagong dating. Ayan, maraming salamat sa ating lahat guys. Thanks for watching and God bless sa ating lahat.